Alright, good morning sa ating mga kapuso. Bilang bahagi pa rin ng ating I Am Ready campaign ngayong panahon ng tag-ulan, nandito tayo ngayon sa Sikatuna Village po mga kapuso sa lungsod ng Quezon para mag-inspeksyon at magsagawa nga at mag-ayos ng mga kable ng kuryente. Kasi napansin natin yung ilan sa mga kable ay nakasayad na sa mga sanga o kaya naman ay nakadikit sa mga dahon ng mga puno. At delikado nga yan lalo na kapag malakas ang hangin kasi maaari mag-cause yan ng power outrage. Also, meron din tayo nakita mga poste na damage na yung mga insulators at delikado po yan kapag may mga kidlat kasi maaari daw itong sumabog. Kaya ngayong umaga, kasama natin ang mga tauhan ng Meralco para tulungan tayo sa operasyon natin. At syempre makausap rin natin ang isa sa kanilang mga officers, si Mr. Ernal Salazar. Good morning po, sir. Good morning, Monica, at sa yung TV viewers. Okay. Sir, simultaneous po yung nagaganap ng mga operations natin. Ano po itong exactly ginagawa natin sa bandang likod natin? Well, since ngayon ay panahon na ng bagyo, ine-intensify po namin ang pagbabawas ng sanga ng mga puno dahil kapag alam naman natin pag malakas ang hangin. Oo nga. Pag malakas ang hangin, ang tendency ng mga dahon at sanga ay didikit sa linya ng Meralco. At delikado sa primary line at ayon ay lubang napakadelikado sa facilities ng Meralco at the same time sa public. Ayun. Ano pwedeng kuryente o worse, makamatay sa tao. Ayun. Gaano ba yung safe distance dapat ng mga puno natin, mga sanga, mula sa kable para, yun nga, sigurado na hindi naman ito magkakaperwisyo? Well, ang standard clearance ng sinusunod na Meralco ay 3 meters. 3 meters. Or 10 feet. Pero kapag ganitong panahon, nasasabi ko nga sa'yo, pag panahon ng bagyo at malakas ang hangin, sinisigurado namin mas malayo pa. Yung distansya dapat. Yung distansya. O mas higit pa sa 3 meters. Kung kailangan umabot ng 5 meters, mas okay ito ay ginagawa ng Meralco. Okay. Now, dun po sa bandang harapan natin, may isa pa tayong pinapalitan. I think yung mga insulators natin dahil damage na nga daw po. Ano ba yung pwedeng mangyari kung sakaling hindi ito agad-agad mapalitan, sir? Tama, Monica. Nagpapalit kami ng insulator sa kadahilan ng ito ay resulta ng inspection na nakita meron ng lightning discharge. Sa technical, flash over o lightning discharge ang tawag dito. Dinaanan na to ng sobrang voltahe. Ayun. Nagawa ng kidlat. So, delikado siya kapag may kidlat kasi if I'm not mistaken, sir, maaari siyang sumabog, hindi ba? Tama, Monica. Okay po. Pwedeng makakos ng brownout at kapag naulit yung kumidlat na malapit sa area ng linya ng Meralco, pwedeng makakos ng brownout ulit. Ayun. Ako, thank you so much, Sir Ernal. Ayan, Sir Ernal. At sana maraming natutunan ng ating mga kapuso. At kung meron po kayong concerns, lalo na kapag malapit yung mga sangang ng inyong mga puno sa mga kable ng kuryente, maaari po kayong tumawag sa kumpanya nila. Magmula po muna nito, balik tayo sa studio.